Disclaimer. This podcast features personal experiences, opinions, and knowledge shared by the musician. All views expressed are solely their own and do not represent the views of any organizations, brands, or individuals mentioned. The content is for educational, entertainment, and informational purposes only and should not be taken as professional advice, official guidance, or as substitute for formal training. Results and experiences may vary for each person. No part of this video may be copied, reproduced, or used without prior written permission. Yun guys, andito po tayo sa bahay ng kakapanayin natin ngayong araw na to. Punta po tayo ngayon sa kanila. Pasyal po tayo. So yan guys, pasok po tayo sa kanila. Yun, sapa na tayo. Ayan. Okay. Ayun, may pusa pa. Ayun. Wala si Chomits. Ayun, nakita ko na yung trumpet. Nasaan kaya siya? Ayun, natin yung trumpet niya. Pero wala pa siya. Hintayin na lang siguro natin. 1 hour later. Good day po mga Team Kamosko. Welcome po again sa aking vlog, sa aking YouTube channel, Brian the Sax. Don't forget to like, subscribe, comment po kayo kung ano nasa puso nyo. And please hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos na upload ko. And before po tayo mag-start, meron lang po tayo siya shoutout yung mga nag-comment nung last video natin. Shoutout kay Katakuri, Real Darker, saka si new subscriber natin si Team Kamoska. Thank you sa inyo mga boss. And chinek ko yung channel ni Team Kamoska, mga more on soundtrack pala siya. Subscribe din kayo sa kanya guys. Yeah, yun. Thank you ulit sa inyo. Siguro gagawin natin to every time yung magko-comment, tayo shoutout. And right now today guys, alam nyo, napakaswerte natin. Kasi napagbigyan tayo ng isa sa nire-respeto kong musikero dito sa bayan ng Binangonan. And guys, alam nyo, kaya ako nasabing nirespeto ko kasi isa po siya sa nag-guide sa akin sa buhay musikero. Not technically sa music, but in terms of life na sa pagiging musikero. Yun yung ibig ko sabihin. Kaya laki talaga ng respeto ko sa tao na to. And alam nyo guys, grabe. Masasabi ko na rin siya na isa sa haligi ng banda dito sa bayan ng Binangonan. Kasi po, lahat na ng banda rito nasamahan niya. And pati yung dalawang banda rito na matatag, Banda Central at saka yung BYB, yung Binangonan Youth Band. Tama, Binangonan Youth Band. And still na, walang ko, doon pa rin po siya sumasama. And take notes guys, kung nabuhay ka, kung nahilig ka ng 80s sa live band, naging member din po siya ng sikat na Family Birth Control. Kaya grabe. And siguro siya na lang magkwento lahat ng mga nangyari sa buhay niya. And nga pala, bago ko makalimutan, kasama ko siya sa RPB and sa Governor's Band. At siguro, siya na magdetalye ulit without further ado. Samahan niyo ang kapanaim natin. Ang isa sa nire-respeto ko, kung tawagin siya namin ay Chomits, ng kanyang mga kaibigan naman ay Mito, Emilito Valdivia. Ano natin? Milit, kumusta? Ano yung mga viewers natin? Magandang umaga sa inyo lahat. Masyado naman ang papuri mo sa akin, Sir Brian. Hindi naman. Mantalang ako yung isang pangkaraniwang musikero lamang. Ang naiba nga lang talaga ay matanda ako sa inyo lahat. Matagal akong sumama. At marami na din akong nasamahan. Maski pa mga kilalang banda din naman na nasamahan ko, lalo na sa Manila. Lang ako siguro dito sa Binangonan ng isa sa mga nakakasama sa sikat na banda sa Manila. Banda, combo. Ang tawag namin nung araw doon ay combo. Combo pa nung araw. Yun. Maski pa nag-start po ako ng pagtugtog ng drumista ako.
May kasi bumili ng tatay ko ng kumpletong instrumento ng kombrong araw. Kaya ako'y natutong mag-drum. Paano? Ngayon, nung ako'y nakita ng mga matandang musikersan na ako'y may potential, sama ako ng mga sa banda ng Central. Unang-una pa nga dyan, sinumahan ko ang instrumento ko yung horn. Ba, Eh, siyempre, siguro, sa dala lang ng ang malakas na pandinig ko, kumbaga sana'y mauwido. yun. Eh, kasi tumakas na pabilib yung mga matanda. Kasi pagka horn ka, wag hindi naman sa talaga, ang horn talaga, yung ilan lang ang nota, no? Kaya pagka yung, Tama. siyempre, pagka yung marinig mga matanda, pagka na ibang tono, siyempre, dalawang tono lang Tama. ganun lang. Kaya kasi paano, napahanga natin yung mga matanda. Pagka may nakarinig sa aking matanda na may potential ako, gano'n. Tapos nakita lang kumakanta ko. Nice. Kaya ako naisama sa banda. Tapos nakita din nilang na marunong akong tumugtog. Ang dami nga kumakanta sa akin kasi yung araw ang horn talaga, dalawa lang ang nota nun. Kaya pagka na ibang tono, kung sumala kasi isa, sa kabila, kaya walang sala eh. Kaya maski pa paano, maaga pa, bata pa ako, siguro wala pa isang buwan, napapakinabangan ako ng banda at horn ng araw. Hanggang nakilala ko nga sina parang Chito, yung sa kabataan, nakasama-sama kami sa Central. May nagkataon na may tiyo din ako, nagtatrumpet. Siyempre, ang trumpet, nasa bahay lang niya. Iipan ko. Pagkaip, yun, natuto na din ako mag-trumpet. Hanggang inasahan na din ako ng Banda Central. Naging aligi na din ako. Maski paano ako'y naaalala nila. Naging tukador, gano'n. Pala, ilang taong ka nang unang humawak ng trumpet? Nung trumpet na ako, Yung unang taon mo na humawak ng trumpet? siguro mga 16. Mga 16. Yun lang. Bakit halimbawa, tulad niyan, trumpet yung unang mong hinawakan, di ba? Bakit hindi mo naisipan example, tulad mo, sinabi mong drums, di ba? Nag-horn ka muna. Pero bakit biglang nag-shift ka sa trumpet? Kaya nga, sabi ko nga sa iyo, meron akong tiyo. Yung tiyo ko nagtuturo sa akin, trumpetista yun. Siyempre, ang trumpet na nasa bahay lang. Pagka wala siya, nahihipan ko. Pagka hindi pa, napag-aralan ko ngayon. Hanggang makita na nilang ako yung nakakatugtog na sa trumpet. Ayun, ginawa ako nila. Yung pala ang buong kwento. Siyempre, sa una, nagsisimula ka sa mga tercera, segunda, siyempre mga bababa lang. Ngayon, nung nakita nga, siyempre may kasama din akong uwido eh. Kaya nga, instrumento ko, maski nagagalit nga sa akin, tiya ko, bakit daw tama ang tunog ko, mali ang tupa ko. Kasi sa sobrang nga uwido ka, napepersa ng muso ko yun. May tanong ako. Pag-usapan natin, di ba nasama ka sa Family Bird? Oo. Paano ka napunta sa Family Bird Control? Si paring Ato naman, si Ato. Kasi nung una ko muna, kinuha ko ni paring Elmer, may trumpet na doon. Kaya si paring Elmer ka. Kaya ngayon, ang una, nakilala si paring Ato dahil saxophone yan eh. Ngayon, nung umalis si paring Elmer, ako naman ang kinuha ni Ato sa Family Bird. Para kaya maski pa paano, nasama ako sa kanila na may pangalan din naman ng banda. That's pretty good. Tapos, hindi lang yun. Dahil nung nakilala na ako sa banda, meron akong tiyuhin pa na isang leader din ng banda, ng orkestra. Tunay na orkestra. Si Jimmy Angeles. Sir Jimmy. Isa sa kilala din sa Maynila. Kilala din sa Maynila na dinakita ako ng tiyo ko na nakakatugtog ako. Siyempre sa club. Nilagay muna ako sa third. Tama. Hanggang naging second. Hanggang naging third. Hanggang inasahan na ako.
Ngayon, nakilala na din ako sa orkestra. Nakakabasa na. Ngayon, nang nag-recruit ang Kaigmi, kung kala niyo si Kaigmi, sinyo to sa tiga isla yun, nung araw. Ay nag-recruit ng mga musikero dito sa Binangonan. Isa ako sa nakuha. Saka si Sir Chogis. Si Sir. Saka si na parang Willie. Wait lang, ano? Yung nabanggit niya si Sir Chogis, siya po yung siya po yung huling naging maestro ng Rizal Provincial Band bago po nawala yung Rizal Provincial Band. So, mga hindi lang po nakakalam. Ayun po. Kaya nga, sabi ko sa inyo, nag-recruit si Kaigmi, sinyo dosa. Tiga isla sa bawat tigabangan. Isa ho sa commander ng Navy, Philippine Navy Band. Ay isa ho ako sa nakuha. Si Sir Chogis, si parang Willie tipo ni Sir Ryan. Tapos ay si Ato, si Bernardino. Bali, yun pala yung mga kasabay mo na magmusikero Yung mga puro tokadoro yun ng araw. Si parang Chito, mga ano. Sama din yung tiyo niya si Benji. Kaya lang ang masaklap na nangyari, kami lang dalawa ni parang Chogis ang pumasok sa Philippine Navy. Sa Philippine nag-Philippine Navy pa pala kayo, ano? Patay dyan ako dahil hindi po ako nagaya ba. Kasi yun lang kasi istorya talaga na ano. Kasi siguro magtataka kayo bakit nagkaroon ng sundalo dito sa Pilipinas. Nung una wala pang sundalo rito. Ako at saka si Sir Chogis ang unang naging sundalo dito. Sundalong musikero. Walang army, walang PC, walang police, walang Navy kaagad, kami kaagad. Dito sa Binangonan. Sa Binangonan, pero sa ibang wala, kami lang talaga. Di pagkuha namin ng exam. Pagkakuha namin ng exam ni Sir Chogis sa Fort Bonifacio, unang attempt mo, nakapasa kami kaagad. First attempt kaagad pasado. Na ano kaagad kami na-enlist kaagad kami sa Cavite. Regular kaagad regular na empleyado ng sundalo. Regular band member. Kaya lang, siyempre, tumatagal yung dumadami ang kakilala. Nasa loob na po ako ng kampo, nasa sundalo na ako. Marami pa rin nung pumukuha. Hindi naman po sa nagyayabang. Kaya po ako nawala sa sundalo. Dahil sa mga tokso na ako, kinukuha ako ng mga ibang kasamahan sa Manila. Ganun pala nangyari. Tumutugtog kami sa TV. Tumutugtog kami sa klabo. Meron pa nga akong commercial sa Coke. Tsaka sa sayang, close-up. Wala kang may mga picture ka dyan. Wala. Dahil hindi pa masyadong usang nun. Close-up. Tapos yung aking mga pelikula sa yung sa ibabaw ng lahat, si Gloria Diaz. Nice. Kasama po ako doon. Meron po. Trivia yan. Bago namin nalaman yun. Yung kalabaw lang ang tumatanda. Kung tatandaan nyo, si Kachipoy. Kasama din po ako. Tumutugtog din po ako doon. Naski pa paano napasama din ng hanggang napapunta na po ako sa palengke ng musiko palengke ng musiko sa Santa Cruz sa Manila. May palengke po ang musiko sa Manila nung araw. Hanggang nakilala na po ako kung saan naman tumutugtog na ako. Longga po. Tanong ko lang. Di ba combo nung araw live band yun. Mahirap ba magsipra? Kasi syempre, di ba? Hindi, syempre. Kasi doon cassette pa nung araw. Pagka nung araw, talagang mahirap nung araw kasi papaulit-ulitin mo nung araw. Hindi kagaya ngayon. Maski isang pakinig mo lang, i-ano mo lang, i-slow mo lang, papababagalin mo lang ang yung dinatunog, yung dinatunog, kaya pa susulat mo. Ibig sabihin, mas mahirap yung musiko nung araw. Mas mahirap ng time na yun. Mahirap talaga nung araw ang musikero. Ngayon, technology, no? Masisira ang tape mo. Ulit-ulit pa magbago.
Kaya lang, doon naman masusubukan ang galing mo. Tama, oo. Ganun, ano. Kagaya, ganun. Ang bandang huli po ay napasama na ako sa mga orkestra, mga small band, big band. May mga sariling papel na po yung mga yan. Ano. Kaya mas pa paano, nakakatugtog po. Di ba nag-Japan ka rin? Nakapag-Japan din po nga pala ako. Oo, nag-Japan din siya eh. Yung una, drumista ako. Dahil tumutugtog lang kami ng ano-ano lang. Kasi mga takas-takas lang nila. Sa Japan mo, karamihan ay TNT. TNT, yan. Nabuo kami sa Japan. Tumutugtog na sa club, mga. Kaya nga po nung araw ay so, hindi naman sa nagyayabang ay kung kumita po kami nung araw ay ako ewan ko kasi meron akong tugtog sa gabi. Tumutugtog po ako sa gabi tapos ako ay may extra ng trabaho sa araw. Maski pa paano, napapalaki ko na ko ang sahod ko. Nung ako nagtataka ng news ko papadala ko palagay niya padala ako ng halos papadala ko lahat, magdadala lang. Magtitira lang ako ng panggastos ko, pang merienda, pang sigarilyo. Magtitira ako. Aabutin pa ng sweldo ko uli. Kasi may pera pa ako, susweldo na naman. Kaya yung That's pretty good. pati mga anak ko, kung ano luwag sa pera ng araw, maluwag din ng pamilya ko. Hindi kami naghihirap ng salamat po. Totoo po yun. Ang anak ko po, maski pa paano, maliliit pa sila. Maski hanggang si Tetet, sila po ay may mga private tutor. Nice. Mga maliliit pa sila. Na bagong mag-elementary sila, may mga private tutor sila. Emil, yung mga anak ko lahat. Lahat yan, may mga private tutor. Dahil sa pag-Japan ng Dahil lang sana, kasi malaki nga po ang kita ko. Maski pa paano yung yung talaga yung science sa music, Ay, hindi ako naniniwala. Ang sa totoo yun, naniniwala ako sa Diyos, sa awa ng Diyos, awa ng Panginoon. Kasi pagka ikaw ay kalbahin tao, alam kong hindi ka pagpapalain. Kasi paano, nabigyan ako ng sabi nga ng Diyos, pagka binigyan ka ng Diyos, siksik, liglig, sobra-sobra. Kaya wag ka magreklamo kung ikaw ay parusahan ng sobra-sobra din. Bibigyan ka naman ng Diyos, sobra-sobra din. Kaya dun ako ang lagi kong panalangin sa Panginoon ng araw. Diyos ko po, sana po ay kumain ng 3 beses maghapon ng mga pamilya ko. Sana makapag-aral. Lagi sana silang maligtas sa mga sakit, kalusugan. Ay, hindi lang po. Ano pa binigay sa'yo? Hindi lang po yun ang binigay. Ang binigay po sa sobra-sobra po ang binigay sa akin ng Diyos. Kaya sabi ko, wala na po akong mahihiling sa inyo. Doon nagalit siguro sa akin ng Diyos. Kaya sabi ko sa kanya, wala na po akong mahihiling sa inyo. Kasi ang gusto talaga ng Diyos, lagi ka tatawag sa kanya ka, lagi ka hihingi. Maski sabihin meron ka na, humingi ka pa rin. Yun talaga ang ng Diyos sa atin. Kasi wala talagang perfecto kailangan. Maski binigyan ka, gawa, ilagay mo yun, bigay sa iyo sa mabuti. Kung paano, ilagay mo sa tapos humingi ka pa uli, bibigyan ka. Hindi yung pumunta bigyan ka na, ayaw mo na, hindi. Magagalit talaga sa iyo yung Diyos. Ang gusto kasi niya, lagi kang tatawag sa kanya. Lagi mo siyang kausapin. Lagi kang magdadasal sa kanya. Yun po talagang ng Panginoon sa atin mga tao. Tungkol naman sa pagmumusi ko, siguro yung pagmumusi ko po, kasangkapan na lang ng Panginoon yun para kay Sipane. Ganito, kasi pa paano nakamagpatapos ng pag-aaral yung mga anak ko, hindi pa paano nakatikim din naman ng ginawa, kasi pa paano. Kaya lang, siyempre, bandang huli, kalungkutan na. Lahat na sabi ko sa... Guys, maano ko lang.
Minister nga rin pala siya sa simbahan dito sa bayan. Kaya nga masasabi ko kaya sa ngayon po, talagang halos hindi na din ako nakakapag-practice. Ayun. Luis, okay lang, bigyan mo naman kami ng konti, dyan. Konti lang. Hindi na ako Kahit makakapag mga, lang, 1 minute. Wow. Ay, kasi po, ako kung natigil pagtugtog, yung simula na po ng pandemic, ay nagkukulang na ako sa practice. Ngayon, nakakatakit pa ako minsan. Pero, kahit natigil lang. Kahit kami. A few moments later. Yun. Ayun. Thank you. Ay, yun lang po ang kaya kong maibigay sa inyo. Nice. Pagka lumapat pa lang at saka gumaganda ang panunugtog, ang aking ang aking pagtugtog ay Pero, maski pa paano po, ay napapakinabangan pa din Sabi naman. may tanong ako sa'yo. Ito. Tanong ko lang. May mga panahon ba na parang napagod ka sa pagbabanda? Ay, is nasabi mo sa sarili mo na parang gusto ko naman ng ibang buhay. Ay, Tanong mo ba sa sarili mo yun na parang ayoko na magbanda ngayon, parang ito parang gusto kong gawin. Tanong mo ba yung sarili mo na gano'n? hindi naman gano'n. Kasi ang aking pagtugtog, hanggat may tutugtugan, tinutugtugan ko. Kasi, alam ko talaga, mas bata pa ako ng araw. Alam ko, ang pagtugtog, panahon lang yan. Pag ngayon, may pesto ka. Pagkatapos ng, wala ka ng pesto. Kaya sinasabi ko nga kay Sir Brian nung araw, kung mag-abroad ka, siguraduhin mong kasi hindi yung nag-a-apply ka pa lang, mag-resign ka na. Ay, siguraduhin mo na yung, tama ba? Kasi ayaw ko din ng ga-apply ka pa lamang, iwanan mo na yung trabaho mo. Hindi nagiging regular ang kita mo, hindi regular ang Tapos hindi ka pala nag-resign ka, hindi ka pala matutuloy, hindi sayang ang trabaho mo. Diba? Ganyan lang ano pa ang tanong mo? Ayun, sa palagay nyo, sa haba ng journey nyo sa pagbabanda, meron ba kayong regrets? Pinagsisihan ba? Sa tagal ng musiko, meron po ba pinagsisihan? Ba't musiko yung pinili nyo? Ay, siyempre, pagka maaalala ko kailangan, tama kasi sabi ng matatanda, na unahin muna ang pag-aaral. Talagang nagkulang ako doon. Nauna ko yung musiko eh. Siyempre, kung matigas nga ang ulo ko, na-dito na ako sa musiko, di pa panindigan ko na yung musiko. Pero, bandang uli, ay totoo nga palang mahalaga ang pag-aaral. Kasi kung ikaw ay nag-aaral, kasi paano, hindi ka mawawalan ng hanap buhay. At saka meron kang mapupuntahan. Gaya ng sa munisipyo po. Kung ako po ay nakatapos siguro, hindi ako mawawalan ng mas sabihin mo may edad na ako, makakapasok ako doon kung may pinag-aralan. Ay ngayon, kung wala akong pinag-aralan, gaya ganito lang siyempre, ano bang saan ako ipapasok? Sa mga pinagsihin, sa mga nanonood ngayon, mga nanonood sa atin ngayon, kamusiko natin, at sa mga bago sisibol pa na musiko, ano yung pwede mong i-advise sa kanila? Habang tinatahak nila yung ganitong karera, yung musiko. Ay, kung kung talagang bata pa kayo, ay unahin na muna niya yung pag-aaral niyo. Kasi number one talaga,
pagka nawala ang musiko, wala na kayong pupuntahan. Kung ikaw'y tapos, maski pa anong makakaano ka. Tsaka ngayon, ang karamihan pagka ikaw mag-a-apply ng trabaho, ang tinatanong, anong tapos mo? Nilalagay? Saan kita ilalagay kung wala ka natapos? Kung ikaw, halimbawa, ikaw may natapos, maski pa may paglalagyan ka. Tapos, may hanga pa sa iyo mga anak mo, ang mga kaibigan mo, ang mga ibang mga kabataan, mga kaibigan, siyempre nakatapos ka pag-aaral, tapos mamosyo ka pa. Kaya mas maigi ako. Hanggat mag-aral muna, batas ako. Maramihan ang problema ng trumpetista ay bukadura. Bakit nagkakaproblema? Unang-una talaga, kung bata pa kayo, pag-ingatan nyo ang ngipin nyo. Ang ngipin ang ating pinakapungan. Pero kung kagaya ko kayo, okay lang. Kasi, gaya, wala naman akong ngipin na eh. Puro pulse na to eh. Ibabataas. Wala akong tunay na ngipin. Pero ba't ako nakakatugtog? At tiyaga, pag-aaral. Kung sabi ko nga sa inyo, kung kagaya ko kayo, okay lang. Kasi, matyaga ako eh. Kung wala na talaga kayong ngipin o tatagain nyo kung saan tutunog. Hanapin nyo. Ngayon, tapos yung isa sa problema ng mga trumpetista yan. Pangalawa, bukadura. Bakit ang bukadura ay hindi kagad tumutok? Bakit nasisira ang bukadura? Kasi, unang-una, pag nakita na yung tumutunog na ang bukadura natin, pagka sa sarap ng pagtutunog, nadidiin natin. Hanggang sa pagdiin natin, napapagod na. Ang talagang pagsekreto ng pagtugtog talaga. Hanggat maaari, nakapatong lang. Ang nakuha ko ito sa pag-aaral ng pedal tone. Ang pedal tone, sinasabi nga ni Sir Felix Martisano, mas maganda pag-aralan mo pedal tone. Ay yung pedal tone, hindi naman si Sir Felix ang nagturo sa akin. Sa night club ko din nakuha yung pedal tone na yun. Sinasabi sa akin. Yung ibig sabihin po ng pedal tone, hindi po ang ating pangkaraniwan nota sa trumpet ay sol. Grabe. Do, si, la, sol. Hanggang do lang talaga tayo. Pagka ginawa ko ng pa, mi, re, do. Yun na po ang pedal tone. Pag napatunog mo yun, pedal tone. Pag napatunog mo yun, ang nguso mo ay loose. Hindi ka magdidiin. Ang magiging mangyayari sa nguso mo, less pressure. Kung tawagin naman ng iba ay non-pressure. Walang non-pressure eh. Less pressure. Bawasan ang pressure. Ngayon, papatunogin mo ang nguso mo nang hindi ka nagdidiin. Pagka sa taas, Kaya ako, kung magdidiin ako, hindi mas siyempre matatanggal ang postiso ko. Dahil postiso ko eh. Ba't ko napapatunog kita? Napapag-aralan. Less pressure nga. Nagsimula ako sa pedal tone, pataas. Ba't ako nakakatugtog hanggang ngayon? Hanggang kahit mataas nakakatugtog ako. Yun lang ang masasabi ko sa mga bago lang nag-aaral. Ngayon, tungkol naman sa resistensya, sa distressa. Ang distressa po, yung ibig sabihin, yung bilis lang. Dila natin at saka natin. Yun po ay nakukuha sa practice. Kung muli, si Brian the Sax ang nag-iiwan ng kasabihan, kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo ramdam yung ginagawa ka. Ilan po, thank you and God bless.